Ano mangyayari kung ang pinakamalakas na lalaki sa mundo ay pumasok sa hawla at winasak ang lahat sa harap niya? There's the technique. Chop the legs. And look above it. Hindi pumunta si Mariusz Pudzianowski para makipagkompetensya, kundi para manira. To jest jego sposób. 5 beses na strongman world champion, kayang buhatin ng kotse at hilahin ng eroplano gamit ang sariling kamay. Nang ipagpalit niya ang lakas sa mga guwantes, nagduda ang lahat. Pero isa-isa, bumagsak ang mga kalaban. Jest inaczej zbudowane niż... Parang martilyo ang kanyang kamao at ang presensya niya ay tila hatol ng kamatayan. Ito ang kwento ng kolosong Polako, ang lalaking lumampas sa tao at imposible, at ginawang demolisyon ang kanyang mga laban. Ito ang kwento ni Mariusz Pudzianowski. Mariusz Pudzianowski. Bago pa man siya makapagpakawala ng unang suntok sa loob ng kulungan, si Mariusz Pudzianowski ay isa ng buhay na alamat. Ipinanganak sa Poland noong 1977, ipinakita na niya ang lakas mula pagkabata. Habang ibang bata ay nagbubuhat ng pabigat, si Mariusz naman ay washing machine ang binubuhat, literal. Sa katawan na parang isang tangke ng digmaan at kakaibang sipag sa trabaho, si Mariusz ay naging pinakadominanteng kalahok sa strongman sa lahat ng panahon. 5 beses niyang napanalunan ang titulong pinakamalakas na tao sa mundo. Pinakamarami sa lahat. Humihila siya ng eroplano, nagbubuhat ng kotse at nag-aangat ng 200 kilong bato na parang karton. Ayon sa iba, hindi siya tao kundi bundok na may mga paa. Noong 2000 siyam inanunsyo ni Mariusz ang pagdedebut niya sa mixed martial arts, ngunit walang naniwala sa kanya. Pinagtatawanan siya ng mga kritiko, sinasabing mabagal, walang teknik, at siguradong matatalo ng totoong mandirigma. At dumating na nga ang kanyang profesional na debut. Noong 11 ng Disyembre, 2,000 siyam sa tahanan ni Villa Bindalawa. Pero bigla, sa hindi inaasahang paraan, iniwan niya ang lahat. At nagtanong ang mundo, bakit ang isang tao na napakadaling magtagumpay sa isang ice sport ay susubok ng isang bagay na lubos na kakaiba? Dumating agad ang sagot at ito ay marahas. Hindi maaaring maging mas makahulugan ang kanyang unang mixed martial arts laban. Si Marcin Najman ay boksingero at media personality na kulang sa respeto, lalo na sa hawla. Testosteron Najman w swoim stylu ruszył od samego początku bardzo ostro, no i Naging unang biktima ng dominador. Sa umpisa pa lang, binanatan agad ni Mariusz ng malalakas na low kick si Najman. Jest Pudzianowski. O, ale mocny loki biega do kanału. Wody. Próbuje chwycić Najmana. Lądko wymyślił Mirek Okniński. Parang isang hayop. Nang makulong ang biktima, pinabagsak siya ni Pudzianowski, inupuan at pinagsusuntok ng malakas. Ametisty spadają na głowę Najmana. Koniec! Wala pang isang minutong laban, brutal at nakakatakot na technical knockout. Dito nagsimula ang kanyang landas bilang isang tagawasak sa KS Bobwe. Pagkatapos ng magandang simula, natuklasan ni Mariusz Pudzianowski ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang mandirigma. Hindi lang siya puro lakas, isa siyang humanong tangke na uhaw sa pagwasak. At kapag tungkol na sa mga nakakatakot na kalaban, iisa lang ang sagot niya. Bugbugin sila hanggang hindi na sila makatayo. Ganoon din ang plano niya laban sa susunod na kalaban. Ang sikat na Baterbin, kilala sa kanyang knockout na lakas at napakabigat na timbang, ang sumunod sa listahan. Butterby, he lands a good right. Oh, there goes good night. Bean trying to suddenly punch him, and he does there with a right. Butterbean Clark trying to fight back. That's it. And he may want to take the first plane back to Kansas. Akala ng marami, magiging hamon ang dating Amerikanong boksingero kay Mariusz, pero pagkalampas ng kampana, agad sumugod si Dominator na parang avalansya. Bije bardzo mocno. Dobry. Widzieliśmy, że powinien robić Pudzianowski. Madali niya itong pinabagsak, pinigilan sa sahig, at nagsimulang magpakawala ng sunod-sunod na suntok. Isang minuto at 15 segundo lang ang kinaya ni Butterbean. Isang simbolo ng boxing na giniba ng napakalakas na puwersa. Si Bob Sapp ay isa pang dambuhalang maskulado. Kilala sa kanyang mararahas na pag-atake, pero kilala rin sa kanyang kakayahang bumagsak kapag nagiging seryoso na ang laban.
More thing for Yamamoto to do too. Oh! Here before, he totally understands what's happening. I don't understand why he wasn't in better shape for this. Pudzianowski no iba a dejarle espacio para respirar. Lo derribó de inmediato y comenzó a aplastarlo con golpes salvajes en el suelo. Kimę tego pojedynku! Kolana! Przegrała w 16 i rozpoczyna dewastującą pracę. Zapladeska! Segundong technical knockout, Ao, mabilis at marahas na pagtatapos, hindi talaga kinaya ni Bob Sapp. Isa pa para sa talaan ng pagwasak. Si Roles, miyembro ng maalamat na pamilyang Gracie, ay isang espesyalista sa jiu-jitsu. Sabi ng lohika na kung mapunta sa sahig ang laban, may kalamangan ang Brazilian, pero wala ng oras para sa teknik. Sa loob ng wala pang 30 segundo, si Pudzianowski ay tumama ng isang malakas na kanang suntok diretso sa muka. Bumagsak si Gracie na parang punong pinutol. Inaczej zbudowany niż Mariusz Pudzianowski! Mistrzem nokautu! Mariusz! 27 segundo isang suntok lang, technical na knockout. Hindi kinaya ng jiu-jitsu ang tapang ng lalaking bihasa sa sakit. Si Popek, mas kilala sa kanyang kakaibang karera bilang rapper at nakakatakot na itsura, ay sinubukang pumasok sa mundo ng mixed martial arts na mas malaki ang ego kaysa sa teknik, at siya ay nagbayad ng presyo. Hindi nag-aksaya ng oras si Marius. Sa unang round, tinamaan niya agad si Popek ng malakas na kanang suntok at binugbog ito sa ground and pound. Isi na włosku! I prawy! Szybko, Pudzian 5% tutaj. Pudzian powinien Popka pozamiatać. Teraz pod presją tych silnych ciosów Pudziana. Popek! No właśnie, no nie... Pinatigil agad ng referee ang laban. Lubos itong kahiya-hiya. Ipinapakita nito ang nangyayari kapag ang palabas ay naharap sa tunay na lakas. Sa puntong ito, si Mariusz Pudzianowski ay hindi na lang basta pinakamalakas na tao sa mundo. Isa na siyang makina ng pagwasak ng katawan sa loob ng hawla. Isang lalaking gamit ang lakas, talino, at karanasan na may matinding pagnanasa manira. Isang laban ng mga higante. Pareho silang dating mga kalahok sa strongman. Pero isa lang sa kanila ang paulit-ulit na nakaranas ng hirap sa loob ng kulungan. Marius ang unang round ay naging labanan ng lakas, kung saan pareho silang naghangad na ipakita ang kanilang pisikal na lakas. Traci impet, traci chęć. Wydawało mi się, że wybrał bokserską walkę. Już Kowalczyk w tej walce. Pudzianowskiego. Teraz przechwycenie, klamra do góry. Problem. Pudzianowski, pięści bez żadnej bójka w tej chwili potężna i wymieniają. Pozycję Tyberiusz Kowalczyk, ale widać, że to nie jest Sa round 2, ipinakita ni Pudzianowski ang karanasan niya. Jest nawyk. Kroczną. I jeszcze raz, znowu Juchowskiego. Znaczy będzie widać także w tym pojedynku Pudzianowski w tej chwili ciosami młotkowymi. Tyberiuszowi Kowalczykowi na odwrócenie pozycji, jest teraz w pełnej gardzie. Ibinalibag niya ito sa sahig, pinigilan at binugbog ng tuloy-tuloy. Swoim ciężarem. Leży na nim i teraz potężny łokieć i klepie. Sumuko si Kowalczyk sa matinding pagod. Dinurog siya ng nangingibabaw sa sarili niyang teritoryo. Si Erko Jun, isang bodybuilder na naging mandirigma, dumating siya na may nakakatakot na itsura, pero hindi siya handa sa galit na matatanggap niya. Simula pa lang, kinontrol na siya ni Pudzianowski gamit ang presyon niya. Kick there from Pudzianowski. Trying to pull you down. But this is where to his own. He'll be looking for the strikes. And Yun, quick game. And there again, those big heavy hands. Marco's doing a good job. I think he's got his back to space where he wants it, but this is what he did. Come on. Position before. And this is... And Yun has spoiled him. Holding... Sa ikalawang round, nakuha ni Jun ang posisyon. At matapos ang perpektong pagkakatumba, umibabaw siya at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok. And this is where the pain starts to happen. Ngunit pinigilan sila ng referee dahil ginamit ni Jun ang rehas para manatili sa posisyon, kaya siya natalo. Patuloy na pinarusahan ni Jun si Pudzianowski. Stares in the shot. These are... Tulad ni Pudzianowski, siya ay nalalayo na sa uso. Gotta be careful he doesn't go for it here. He smells the finish. Pero nagawa ni Pudzianowski ang takedown na lubos niyang napakinabangan. Gets the double leg. Nakakuha si Pudzianowski ng isang komportableng posisyon, kung saan tinapos niya si Jun gamit ang ground and pound.
Keep punching. Referee giving a warning here. This looks close. Wala nang ibang nagawa ang referee kundi itigil ang laban. Isa na namang biktima, isa na namang pagdurog. Tinawag si Nikola bilang pamalit para harapin si Pudzianowski. Marami ang nag-isip na magiging mabilis lang ang laban, at ganoon nga ang nangyari. O tak, będzie... Sa 1 minuto at 10 segundo, tinubukan ni Nikola pabagsakin si Mariusz. Pero napamahal siya rito, at dito nagsimula ang parusa. Trzymał się, Ground and pound na brutal para kay zakończyć to szybko. O wynik tego pojedynku. Nikola. Wala siyang pagkakataon kahit para makareaksyon. Isang surgical na pagpatay. Si Jurkowski, veterano sa esport, ay hindi basta-basta sumusuko at ang laban nila ay naging isang digmaan. Sa 3 rounds, nagpalitan sila ng suntok, siko, sipa at clinch. Ze strony Jurkowskiego. Kopnięcia, że będzie szukać ta broń, która ma powstrzymywać Pudzianowskiego. Pudzianowski. I w tej chwili pierwsza minuta. Te kolana. Robi robotę. Starał się hakiem w wątrobę trafić Pudzianowskiego. Mieliśmy więcej tej sportowej. Brawo, kiwka, przeruch, przechwycenie nogi. Najlepsze momenty tych pierwszych 5 minut zaczęło się od... dalej i byłoby po walce. Jeżeli znów zdaje się, że te low kicki rosną. Teraz starał się przyspieszyć, ta prawa ręka częściej styka się z głową Jurkowskiego. Za chwilę chyba nie... Sa 3 round, tumama si Jurkowski ng sipa na yumanig kay Pudzianowski. Za chwilę pewnie trafi! Ikaw F. Ang lakas ni Pudzianowski ang nagpanatangi. Tam z kolan w przerwie między... Binagsak niya ito at walang awang sinaktan gamit ang kamaong parang hindi tao. To wiem, sędzia może to przerwać. Ręce wykluczone, koniec. Hininto ng referee ang laban. Isang matinding panalo na nagpatunay na kayang magtagal at mangibabaw ng dominador sa mahahabang laban. Ang laban na ito ay sagupaan ng mga higante. Si Serigny Usman, na kilala rin bilang Bombardier, ay isang higanteng Senegales na may halimaw na lakas. Equipo la monte. Isa Hindi nabigyan ni Pudzianowski ng oras si Bombardier makariyak. 18 segundo lang, tapos na agad. Isang malakas na suntok sa kanan ang nagpabagsak sa Senegalese sa sahig. Isa ito sa pinakamabilis at pinakamalupit na knockout sa kanyang karera. Ang laban na ito ang sumalamin sa lakas ni Mariusz Materla, isang veteranong sanay sa maraming laban. Isang teknikal na mandirigma na matibay at may karanasan, pero hindi iyon naging sapat. Ciosy Michała Materli. Tutaj wydaje się Mariusz wyczuwa Michała. Trafił Mariusz Pudzianowski. Szamajew staje się prawdą, że nie powinien. Mariusz Pudzianowski. Ale pięknie markuje uderzenie. Pudzianowski. Nahuli niya gamit ang malakas na uppercut si Materla. To jest jego sposób. Isang suntok lang at bumagsak si Materla na parang gumuho na tore. Nabaliw ang mga tao sa arena. Isa sa pinaka nakagugulat na knockout na nakita ko sa KSWD. Mariusz Pudzianowski. Hindi lang siya isang pisikal na kababalaghan. Isa siyang anomalya. Isang puwersa ng kalikasan na sumira sa lahat ng mga patakaran. Mula sa pinakamalakas na tao sa mundo hanggang sa pinaka hindi inaasahan, pinakamabangis at pinakakinatatakutang mandirigma. Hindi niya napanalunan lahat ng laban niya at hindi niya kinailangan ng sinturon ng kampeon. Dahil tuwing pumapasok siya sa hawla, isa itong palabas ng pagkawasak. Ang nakakatakot, parang madali lang niya itong ginagawa.